TON 618 ay isang hyperluminous na quasar na matatagpuan mga 18 bilyong light-years ang layo mula sa daigdig sa konstelasyon ng Canes Venatici. Kilala ito sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalalaking black hole na natuklasan, na tinatayang may masang humigit kumulang 40 bilyong beses ang bigat ng araw. Bagaman mas naunang mga pagtatantya ay nagsabing maaaring umabot ito sa 66 na bilyong solar masses. Unang naitala ang TON 618 noong 1957 sa isang survey ng mga malalabong bughaw na bituin na isinagawa ng mga astronomong Meksikano na sina Braulio Iriarte at Enrique Chavira sa Tonantzintla Observatory, kung saan kinuha rin ang pangalan nito. Noong una, inakala itong isang bughaw na bituin, ngunit nakilala ito bilang isang quasar noong 1970 matapos matuklasan ang mga radio emission mula rito sa isang survey sa Bologna, Italia. Ang mga optical spectrum na nakuha mula sa McDonald Observatory ay nagpakita ng emission lines na katangian ng mga quasar. Ang mataas na redshift ng mga linyang ito ay nagpakita na ang TON 618 ay napakalayo at napakaliwanag. Mass ng black hole, tinatayang nasa 40 bilyong solar masses ang mass ng black hole sa sentro nito, kaya't kabilang ito sa mga tinatawag na ultramassive black holes. Mas malaki ito sa pinagsama-samang mass ng lahat ng bituin sa Milky Way, at humigit kumulang 15,300 beses ang laki kumpara sa Sagittarius A, ang black hole sa gitna ng ating galaxy. Ang Schwarzschild radius, o event horizon, ng black hole ng TON 618 ay humigit kumulang 1,300 astronomical units. Nakatumbas na humigit kumulang 175 bilyong kilometro o 0.2 light years. Ang sukat na ito ay sasaklaw sa buong solar system, lagpas pa sa orbit ni Neptune at sa Kuiper Belt. Isa ang TON 618 sa pinakamaliwanag na bagay sa universo, na may liwanag na tinatayang katumbas ng 140 trilyong araw. Ang matinding liwanag na ito ay mula sa accretion disk ng materyal na umiikot at bumabagsak sa black hole, na umiinit at naglalabas ng napakaraming radyasyon. Hindi pa ganap na nauunawaan kung paano lumaki ng ganoon kalaki ang TON 618 sa napakaagang bahagi ng kasaysayan ng universo. Ang liwanag na nakikita natin mula rito ay mula pa noong wala pang 3 bilyong taon ang edad ng universo. Malamang na lumaki ito sa pamamagitan ng pagsasanib ng ibang black hole at tuloy-tuloy na pag-akit ng mga kalapit na materyal. Hindi pa direktang nakikita ang galaxy na pinanggalingan ng TON 618, kaya kakaunti pa ang nalalaman tungkol sa kapaligiran nito o kung gaano karaniwan ang ganitong uri ng ultramassive black holes sa maagang universo. May ilang teorya na nagsasabing ang mga black hole na lalampas sa 50 bilyong solar masses ay mawawalan ng accretion disk at titigil sa paglaki o pagliwanag bilang quasar. Ngunit hinahamon ng TON 618 ang mga teoryang ito, lalo na't nabuo ito sa napakaagang bahagi ng universo. Bagamat pasok sa katangian ng isang quasar na pinapagana ng isang supermassive black hole, may ilang siyentipikong nag-isip na baka may iba pang paliwanag sa mga kakaibang katangian nito. Ngunit sa ngayon, wala pang teoryang napapalit sa black hole model. Ang central black hole ng TON 618 ay isa sa pinakamabigat na naobserbahan, na may mga pagtatantya mula 40 bilyon hanggang 66 na bilyong solar masses depende sa paraan ng pagsukat. Isa itong hamon sa ating pag-unawa sa ebolusyon ng kosmos dahil sa laki nito at sa mabilis na pagkabuo. Nabuo ang TON 618 noong ang universo ay 3 bilyong taong gulang pa lamang kulang ang oras para lumaki ng ganito kalaki sa ilalim ng karaniwang modelo. May mga teoryang nagsasabing ang mga black hole na mas malaki sa 50 bilyong solar masses ay mawawalan ng accretion disk at titigil sa paglago, ngunit ang pag-iral ng TON 618 ay sumasalungat dito. Ang accretion disk ng black hole ay naglalabas ng liwanag na 140 trilyong beses ang ningning ng araw, na nagpapakita ng sobrang bilis ng pagkonsumo nito ng materyal. Maaring paliwanag sa laki nito ang tuloy-tuloy na pagkain sa loob ng bilyon-bilyong taon, ngunit hindi pa ganap na nauunawaan ang pisika sa likod ng ganitong kabilis na accretion. Marahil ay lumaki ang TON 618 sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsanib ng mga galaxy at kanilang mga central black holes. Ang mga banggaang ito ay nagtutulak ng napakaraming gas at bituin sa paligid ng black hole. Ang matinding liwanag ng quasar ay nalalagpasan ang ningning ng galaxy nito, kaya mahirap itong pag-aralan. May mga palatandaan na ito ay nasa isang masiksik na rehiyon na mayaman sa gas at mga galaksy na nagsasanib. Ang Sagittarius A, ang black hole sa gitna ng ating Milky Way galaxy, ay lubos na maliit kung ikukumpara sa TON 618. Ang TON 618 ay 16,500 beses na mas malaki at kayang lamunin ang buong solar system sa loob ng event horizon nito.
Samantalang ang black hole ng A87 na unang naimaging direkta ay may mas lamang na 6.2 bilyong solar masses, mahigit 6 na beses na mas maliit kaysa TON 618. Kamakailang mga tuklas ang nagpapahiwatig na ang black hole sa Phoenix A galaxy cluster ay maaaring mas malaki pa, umaabot sa 100 bilyong solar masses. Ngunit ang TON 618 ay nananatiling pamantayan sa pag-aaral ng ultramassive black holes na lubos na nasuri. Unang natuklasan ng mga astronomo ang TON 618 noong 1957 sa isang survey para sa mga malabong bughaw na bituin sa Tonantzintla Observatory sa Mexico. Sa mga litratong kuha gamit ang 0.7 meters SMID telescope, makikitang maliwanag na kulay ube ang bagay na ito, at inuri ni Braulio Iriarte at Enrique Chavira bilang ika-618 na entry sa Tonantzintla Catalog. Noong panahong iyon, hindi pa kilala ang tunay nitong kalikasan at inakalang isa itong bughaw na bituin, marahil ay isang white dwarf, dahil hindi pa natutukoy ang mga quasar bilang isang uri ng bagay sa kalawakan. Hindi hanggang taong 1970 nagsimulang lumitaw ang tunay na pagkakakilanlan ng TON 618. Isang radio survey na isinagawa sa Bologna, Italy, ang nakatuklas ng mga radio emission mula sa bagay na ito, isang hindi pangkaraniwang katangian para sa isang bituin, ngunit karaniwan sa mga quasar. Kasunod nito, si Marie Helene Ulrich ay kumuha ng optical spectra sa McDonald Observatory, kung saan nakita ang mga emission line na tipikal ng mga quasar. Ang mataas na redshift ng mga linyang ito ay nagpakita na ang TON 618 ay labis na malayo at napakalakas ng liwanag. Pinatutunayang isa ito sa pinakamakapangyarihang quasar na kilala noong panahong iyon. Sukdulang sukat, may itinatagong black hole na tinatayang nasa pagitan ng 40 hanggang 66 na bilyong beses ang bigat ng araw, isa sa pinakamalaki na napatunayan. Ang abot ng event horizon nito ay halos 175 bilyong kilometro, sapat upang lamunin ang buong solar system natin. Matinding grabidad. Lumikha ng escape velocity na umaabot sa 670 milyong kilometro bawat oras sa mismong event horizon nito, sapat upang mahigop maging ang liwanag, sangkaterbang liwanag. Nagliliwanag ng sinlakas ng 140 trilyong araw dahil sa accretion disk nito na binubuo ng superinit na gas. Isa ito sa pinakamaliwanag na quasar na naobserbahan. Lyman Alpha Blob, naglalabas ng matinding radyasyon sa iba't ibang wavelength, kabilang na ang isang napakalaking Lyman Alpha Blob, isang ulap ng hydrogen gas na kumikislap dahil sa enerhiya ng quasar, mula bituin patungong quasar. Unang naitala noong 1957 bilang isang mahinang asul na bituin. Ngunit muling kinilala noong 1970 matapos matukoy ang radio emissions at spectral analysis na nagbunyag ng tunay nitong kalikasan. Di makitang inang galaksya, labis ang liwanag ng quasar, kaya't natatabunan nito ang sariling host galaxy, kaya't hindi ito matukoy gamit ang mga teleskopyo sa ngayon. Pagsubok sa unang yugto ng universo. Nabuo noong ang universo ay wala pang 3 bilyong taong gulang, isang palaisipan kung paano nakalaking ganito kabilis ang mga black hole. Hamon sa pisika, lumalapit sa mga theoretical na limitasyon kung saan dapat bumagsak na ang accretion disk. Ngunit patuloy pa rin nagniningning, kaya sinusubok nito ang mga kasalukuyang modelo sa astropisika. Ang liwanag ng TON 618 ay halos 140 trilyong beses ang liwanag ng araw, kaya't isa ito sa pinakamaliwanag na bagay sa buong sansinukob. Ang liwanag nitong nasasagap natin ay naglakbay ng halos 11 bilyong taon, kaya't ang nakikita natin ngayon ay ang itsura nito noong kabataan pa ng universo. Nagbibigay ito ng mahalagang pagkakataon para sa mga astronomo upang pag-aralan ang mga kondisyon sa unang bahagi ng universo. Ang TON 618 ay may isa sa pinakamalaking black hole na natuklasan, na tinatayang nasa pagitan ng 40 hanggang 66 bilyong solar masses. Ang malakas nitong grabidad ay makikita sa napakalalapad na emission lines sa kanyang spectrum. Patunay na ang gas malapit sa black hole ay gumagalaw sa bilis na umaabot sa 10,000 kilometro bawat segundo. Napakaliwanag ng quasar, kaya tinatabunan nito ang liwanag ng host galaxy, dahilan upang hindi ito makita. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng mga aktibong supermassive black holes, at kung paano nila naapektuhan ang kanilang kapaligiran. Ang pag-iral ng TON 618 ay isang malaking hamon sa ating pag-unawa kung paano maaaring lumaki ng ganito kabilis ang mga itim na butas sa maikling panahong kosmiko. Mahalaga ito sa mga modelo ng ebolusyon ng mga black hole at mga galaksya sa unang yugto ng universo. Paglikha ng isang higanteng Lyman Alpha Nebula, ang matinding radyasyon ng TON 618 ay nagpapasigla sa napakalalaking ulap ng hydrogen gas sa paligid nito na naglalabas ng ultraviolet light.
isang fenomeno na tinatawag na Lyman Alpha Blob. Sa kaso ng TON 618, ang nebula ay umaabot sa mahigit 330,000 light-years, mahigit doble ng sukat ng Milky Way at naglalaman ng 10 bilyong solar masses ng gas. Ang enerhiya mula sa quasar ay nagpapainit at nag-ionisa ng gas, na nagdudulot ng komplikadong paggalaw sa circumgalactic environment. Maaaring painitin o itaboy ng matinding enerhiya ang gas na kailangan upang makabuo ng mga bagong bituin, kaya't maaaring mapigil ang pagbuo ng mga bituin sa host galaxy at sa paligid nito. Subalit, maaari rin itong pasiglahin ang pagbuo ng mga bituin sa ibang rehiyon sa pamamagitan ng pagkompres ng gas clouds, bagaman kadalasan, ang epekto ay kontrolado o limitado ang paglago ng galaksya. Ang ultramassive black hole sa gitna ng TON 618 ay may napakalakas na hatak ng grabidad na maaaring gumambala sa mga orbit ng mga kalapit na bituin at ulap ng gas, kaya't naapektuhan nito ang estruktura at ebolusyon ng galaksya. Ang hyperluminous phase nito ay nagsisilbing bintana sa pag-aaral kung paano sabay na umuunlad ang mga supermassive black hole at kanilang mga inang galaksya, lalo na sa mga panahong mas karaniwan ang mga ganitong energetic processes. Ang grabidad ng TON 618, dahil sa napakatinding mas tinatayang nasa 40 hanggang 66 bilyong beses ng araw, ay may malaking epekto sa galaw ng mga kalapit na bituin at sa estruktura ng kanyang host galaxy. Maaari nitong guluhin ang mga dating regular na orbit ng mga bituin. Yaong mga napalapit ay maaaring mahatak paloob at tuluyang lamunin ng black hole. Sa ganitong proseso, tumataas palalo ang mass ng black hole. Ang impluensyang gravitational ng TON 618 ay umaabot sa malalayong distansya. Naapektuhan hindi lamang ang mga bituin, kundi pati na rin ang galaw ng gas at alikabok sa malaking bahagi ng galaksya. Ang puwersang ito ay maaaring magdulot ng pagbaluktot ng hugis ng galaksya at makaapekto sa mga proseso ng pagbubuo ng bituin sa paligid. Ang grabidad ng black hole ay labis na malakas kaya't binabaluktot nito ang mismong kalawakan ng espasyo at oras sa paligid nito.